Si Pepe ang pinasagot at nakasagot naman ito ni Pepe. Nanalo kami! Nanalo kami! Hiyawan ng mga pangkat ni Pepe sa imperyo ng Romano. Ang Noli Me Tangere ang kauna-unahang nobela ni Jose Rizal. Ang pamagat na Noli Me Tangere ay Latin at nangangahulugang Touch Me Not o Huwag Mo Ko sa lingin. Ang nobelang ito ay naglalarawan ng kalagayang panlipunan ng mga Pilipino noong panahon ng mga Kastila. Tinatawag naman ito sa Ingles na The Social Cancer. Ngunit nang nasa Madrid na siya, ay muling nabuhay ang kanyang pagnanais ituloy ang proyektong pagsulat, kung kaya't ang kalahati ng Noli ay doon na niya naisulat. Nang siya'y makatapos na ng pag-aaral sa Madrid, ay nagtuloy siya sa Paris upang magpakadulubhasa sa panggagamot sa sakit sa mata. Kapag siya'y walang ginagawa, pagkatapos ng pagtulong niya sa klinika ni Dr. Wecker, ay pinagpatuloy niya ang pagsusulat ng aklat hanggang sa matapos niya ang ika-4 na bahagi nito. Pagkatapos ay nagtungo siya sa Berlin. Dito'y nagkaroon siya ng kahirapan sa pananalapi. Siya'y napilitan maniraan sa isang hamak at murang kasera na ang pagkain ay masama ang lasa. Dito'y humina ang kanyang katawan. Nilagnat siya ng kung ilang araw at nakaramdam siya ng pananakit ng dibdib. Siya'y natakot noon sapagkat maaaring magkasakit siya sa baga. Sa gitna ng mga kahirapang yaoy, patuloy siya sa pagsulat ng kanyang nobela. Maraming pagkakataong natutukso siyang punitin ang kanyang sinusulat. Tinanong niya palagi ang kanyang sarili kung ipagpapatuloy niya ang pagsulat o hindi. Unang-unay, maaari siyang kagalitan ng mga praile. Ang nobela ay natapos din sa wakas sa Berlin. Ngunit ang suliranin, pagpapalimbag ay naging dahilan ng panghihina niya at kalungkutan. Ngunit naang sukdulan ng kanyang paghihirap na ang nobela'y nais na niyang ihagi sa apoy nang may kumatok sa kanyang pintuan. Iniabot sa kanya ang telegrama. Ito ay galing sa kaibigan niya si Viola na noon ay dumating sa Berlin at sa kanya'y nagpapasalubong. Si Rizal noon ay 17 taon na. Siya ay nag-aaral sa pamantasan ng Santo Tomas at tuwing bakasyon ay umuwi siya sa kanilang bahay sa Calamba. Sa isang gilid ng kalye ay parang may natanawan si Rizal na isang malaking bagay, ngunit sa kadiliman ng gabi hindi niya ito napansin. Siya'y dumaan dito na parang walang nakita. Ngunit walang ano-ano'y naramdaman na lamang niya ang pagtama sa kanya ng dulo ng isang espada at siya'y nasugatan. Ang naraanan pala niyang malaking bagay ay isang gwardiya sibil. Siya'y pinalo ng espada ng tenyente ng gwardiya sibil sapagkat si Rizal ay hindi sumaludo sa kanya. Ang maliwanag noon ay hindi sinasadya ni Rizal ang hindi pagpansin sa opisyal. Ang hindi niya pagsaludo ay dala lamang ng kadiliman. Pagkatapos na siya'y masugatan sa kanyang balikat, si Rizal ay nabalanggo at binalaang ipatatapon. Si Rizal ay hindi tumatanggap ng insulto nang hindi nagsusumbong sa mga kinauukulan. Alam niya ang kanyang mga karapatan at nais niyang gamitin ang mga ito. Ang kanyang sugat ay inalagaan niya sa loob ng 2 linggo. Pagkaraan noon ay naghain siya ng isang kasulatan ng pagtutol sa Gobernador General. Siya ay nagsadyang nag-iisa sa Malacanang upang iharap ang kanyang suplong. Subalit, pinagsabihan hindi niya maaaring makausap ang gobernador sa maliit na bagay lamang na yaon. Huwag na siyang gagawa ng pagsusumbong. Siya raw ay magpasalamat sapagkat siya hindi pinatapon o ipinapatay kaya sa kanyang kasalanang hindi pagpansin sa isang opisyal ng hari ng Espanya. Sinulat niya ang lahat ng mga ito sa kanyang kaibigang si Blumentritt. Sa kasalukuyan ay tinutulungan ko ang aking mga pasyente at tinuturuan ko rin sila sa klase ng palakasan. Sinasabi ko sa iyo, kaya ako nagpasimula rito ng gantong gawain, pampalakasan, ay upang makaiwas sila sa pagsusugal. Sa halip na pumunta sila sa sabungan at panggingge, ay nagpapasadya sila rito. Nagagamot ko ang kanilang karamdaman
ay natutulungan ko pa silang umiwas sa pagsusugal. Sa murang isipan ni Jose ay natanim na ang pagnanasang balang araw ay makatutulong siya sa kanyang bayang sinilangan. Ang mga tao ay salat na salat din sa pagkain, sapagkat ang kinikita nila sa pagsasaka ay minamabuti pa nilang dalhin sa sabungan at sugal. Ang lahat ng mga ito ay hindi lingid kay Jose, kaya't nang siya ay 16 na taong gulang na minabuti niyang mag-aral ng medisina sa Santo Tomas upang makatulong sa sangkatauhan lalo na sa kanyang mga kababayan. Nang siya ay nasa Kalamba na, nagsimula na siyang tumulong sa mga kababayan upang maisulong ang kanilang pagkatao at takbo ng pamumuhay. Nanggamot siya at napabalita sa lahat ng dako ng kanyang kahusayan. Di naglaon, siya'y nagbukas ng isang bahay palakasan at dooy nagturo siya ng mga paraan ng pagpapalakas ng katawan. Ito'y dinaraos niya araw-araw. Nang mag-iika-4 na ng hapon, ay pinahintulutang dalawin siya ng kanyang ina at mga kapatid. Nang siya yayakapin na ng ina, ay humadlang pa ang isang bantay at ito'y hiniyawan pa ni Rizal sabay sabing, Mga duwag, hindi magtatagal at ang Espanya ay mapapaalis sa Pilipinas. Si Rizal ay lumuhod na lamang sa harap ng ina, tumutulo ang luhang nagpabendisyon at siya'y ginawaran ng ina ng bendisyon na lumuluha rin. Ang ama na halos hindi na rin nakakakita ay hindi nakadalaw. Sinadya ng amang huwag makipagkita sa anak sapagkat baka hindi ito makapagpigil ng sama ng loob. Kinabukasan, araw sa kanyang pagbaril, ay nag-almusal si Rizal na kasalo pa ang mga pinuno. Pagkatapos ay gumawa ng sulat sa namimighating ama na humingi siya ng kapatawaran sa lahat ng mga paghihirap na naidulot niya sa kanilang angkan na di niya kagustuhan. Ang petsa ay Disyembre 30, 1896 na ipinangalan niya ang sobre sa pangalan ng ina. Sa ilang saglit ay humarap na si Rizal sa mga kawal na pawang handa na sa pagbaril at pagkatapos ng hudyat ng pinunoy narinig ang mga putok ng baril at lumagpak si Rizal na patay, dilat at parang nakatingin sa langit na nakabaling sa gawing dagat na hindi niya pinagsawaang malasin nang siya'y buhay pa. Iilan ang sumigaw ng mabuhay ang Espanya, bagkus ang sambayan ng Pilipino ay nagluksa. Ang kamatayan ni Rizal ay naging titis lamang ng liwanag na hindi naglaon ay nagsabog ng himagsikan ng iba pa nating magigiting na kababayan. Sila'y nangabuwal sa dilim na hindi nakikita ang kalayaang kanilang pinakamimithi.